Mark L. Messina from Center for Health Development, Calabarzon, Data Manager of Regional Epidemiology and Surveillance Unit. I'm here to present to you the PIDSR overview and flow of reporting of notifiable diseases. The objectives of this presentation are the following. First, provide important information on Philippine Integrated Disease Surveillance and Response. Second, able to identify the notifiable diseases on PIDSR. Third, understand the flow of reporting of notifiable diseases. First, let's define public health surveillance. Public health surveillance is ongoing, systematic collection, analysis, interpretation of data, dissemination of information in order that action may be taken. Ongoing po, 24/7 po ang surveillance na ginagawa po natin. Wala pong holiday, wala pong weekends. Once na may na-detect po tayo na reportable diseases, kailangan po natin mag-respond and mag-report sa next higher level. Systematic, meron po tayong system na ginagamit. Isang system lang po ang ginagamit natin, which is yung PIDSR system po natin. Collection, sa surveillance po, nagko-collect po tayo ng data. Once na na-collect po natin yung data, kailangan din po natin siyang i-analyze and interpret para po malaman po natin or makita natin yung totoong picture sa isang community, kung tumataas na ba yung kaso, kung meron na po bang clustering sa isang barangay. Yung analysis and interpretation, yun po yung i-disseminate po nating information so that action may be taken kung ano po yung action na gagawin po sa community or decision na mga decision makers po sa LGU. Sa surveillance po, we have two types of surveillance. First is the acute surveillance, refers to a public health officer either collect the data themselves or seek reports. Ang pinakang example po nito is yung mga disease surveillance officers and coordinators po sa LGU or sa hospital. Sila po yung mismong naghahanap, for example sa hospital, pumupunta po ng admitting, ER, and ward para po maghanap po ng mga cases sa pag-check po ng admissions logbook or chart. Yun po yung ginagawa po pag active surveillance po. While sa passive surveillance naman po, is refers to a surveillance system in which reports are awaited and no attempt is made to seek reports actively. Ayun, kabaliktaran po ng active surveillance. Sa passive, nag-aantay lang po tayo na merong dumating na report. Sa PIDSR po, ang counterpart po niyan, ang active surveillance, dapat po once na may na-detect tayong immediately notifiable within 24 hours, dapat i-report po sa next higher level. Sa passive naman, meron po naman sa PIDSR na weekly reporting na every Thursday dapat mag-report po yung DRU or yung Disease Reporting Unit. Okay po. Next. This is the framework of public health surveillance and action. Ayan, makikita niyo po sa public health surveillance and public health action, mamimit po natin itong public health surveillance and public health action with the support activities. Magkakaroon po tayo ng magandang public health surveillance and public health action pag meron po tayong mga support activities na ginagawa. Ang ginagawa po ng RESU is nagkakandak po ng training po ng basic epidemiology training, PIDSR training, ESR, and iba pa pong training. Then sa communication, dahil po sa trainings na kinandak ng RESU way back 2009, yung pag-implement po ng PIDSR, nakakapag-build na po ng magandang communication and networking ang RESU sa LGU and sa hospital, private and government hospital. Supervision, nagkakandak din po ng technical supervision ang RESU and nag-a-assist po or assist sa investigation ang RESU. Next is resource provision, nagbibigay po ng mga logistics or laboratory kits pag kailangan sa mga LGU or mga DRUs or mga hospital. Then, once na meron na po tayong support activities na ginagawa sa public health surveillance
naman po, meron po tayong tinatawag na EDCS core processes na 9 core processes. Ito po yung case detection, case registration, case reporting, laboratory testing and confirmation, data management, analysis, interpretation, and report generation, feedback, epidemic response, and monitoring and evaluation. Sa case detection po, ang nakakapag-detect po usually ay ang DRU or yung mga disease reporting unit. After po ma-detect, i-register or i-encode po sa PIDS-R system po natin sa may software po tayong ginagamit, yung PIDSR, or fini-fill outan po yung ating mga case investigation form and case report form. Then next, after po mag-register, i-re-report po yan ng mga DRUs natin na magre-report every week or immediate. Once na immediate po, dapat within 24 hours ma-report po sa next higher level. Laboratory, testing and confirmation. May mga diseases po tayo na kailangan po ng laboratory confirmation. Lahat po ng specimen na nako-collect po natin is pinapadala po natin yan sa RITM. Libre po ang pagpapatest po natin sa RITM as long as well-coordinated po sa RITM and sa LGU yung pagsisend po natin ng specimen. And dapat po meron pong fill out na CRF and CIF. Okay? Next is data management and analysis. Sa data management, dapat po ang bawat DRU or SU or Epidemiology Surveillance Unit, able sila mag-archive ng mga data and able po din po silang mag-conduct ng analysis and interpretation. Then, after po nun is able din po silang makapag-provide ng weekly surveillance report. Next, feedback. Ang feedback mechanism po na ginagawa po namin ay yung pagbibigay po ng weekly surveillance analysis report and nagpabigay din po kami ng data po sa LGU or sa mga DRUs po natin. Epidemic response, yung RESO po nagkakandak din ng outbreak investigation. Kasama po dyan yung mga counterpart po natin sa LGU, yung mga disease surveillance officers. Next is monitoring and evaluation. Nagkakandak din po ang surveillance or RESU ng monitoring every month or quarterly sa mga LGU. Yan po yung mga activities na ginagawa po sa public health surveillance. Then, dito naman po sa public health action, meron po tayong tinatawag na 2 type of responses. First po is acute epidemic type response. Ang response po na ginagawa dito is once na meron na pong outbreak, for example, sa isang community, ang response na ginagawa po is immediate. Ito po yung counterpart po ng active surveillance. Active surveillance kasi po nagkakandak na po ng epidemiologic investigation, environmental testing, nagkakandak po ng contact tracing pag kailangan, depende po sa outbreak na ini-investigate, and nagkakandak din po ng specimen collection sa community or sa area na may outbreak po. While dito naman po sa plan management type response, wala pa pong outbreak or epidemic, pero meron na pong naka-ready na plano. Kung if ever po na magkaroon po ng outbreak or epidemic, alam na po yung step by step kung ano po yung gagawin. Alam na po kung ano pong logistic ang kailangan at kung sino-sino po yung mga teams na magre-respond. Yun po yung sa public health action, yung acute epidemic type response and plan management type response. Dito po sa public health action, nakikita niyo po sa data, dito po nanggagaling yung data. Then, dito po nangyayari yung data analysis and interpretation, then nagiging information, then yung information magiging message, and yung message na yun po yung pagbabasehan kung anong action ang gagawin sa community. Is it acute response or planned response? Yan po yung
framework of public health surveillance and action. Next is, what is integrated disease surveillance? It is a process of coordinating, prioritizing, and streamlining of multiple disease surveillance system. Coordinating po, maganda na po yung coordination po ng RESU sa LGU and sa mga hospital and private and government hospital. Prioritizing, meron po kasi sa surveillance na mga priority diseases na tinatawag. Ito po yung vaccine preventable diseases. Ang example po ng mga diseases sa VPD is acute flaccid paralysis, measles, neonatal tetanus, diphtheria, and so on po. Okay po. Then streamlining of multiple disease surveillance system into a unified national disease surveillance system. Isang system na lang po ang ginagamit po natin sa buong Pilipinas. Ito po yung PIDSR system po or yung software. Once PIDSR po ang pinag-uusapan, kahit sa ibang region po kayo magpunta, once na tinanong nyo po kung ano po yung PIDSR, ito po yung ginagamit po ng RESU or ng mga surveillance team po sa bawat region. Then combines core surveillance activities and support function into a single integrated activities. Ito po yung diniscuss ko po kanina, yung 9 core processes or surveillance activities. Provide timely, accurate, and relevant information for action. Timely po, meron po nga tayong tinatawag na immediately notifiable diseases and weekly notifiable diseases. Ito po yung mga category 1 and category 2. Yung category 1 po, yung po yung dapat ma-report natin within 24 hours once na may na-detect po tayo ng immediately notifiable diseases. Yung cat 2 naman po ay yung weekly notifiable diseases. Every Thursday po or Wednesday, nagsasubmit ang DRU po sa next higher level. Okay po, then dapat po yung mga sinesend or pinapadalang report sa RESU or sa MESU, PESU, and RESU ay accurate. Wala pong, as much as possible, wala pong missing fields, wala pong maling data. Dapat po as much as possible kumpleto at accurate po yung data na sinasubmit po sa RESU or sa next higher level para po yung analysis tama, then yung response sa community is tama din. Kasi kung mali po, domino effect, mali ang analysis, mali ang response. Marami po ang masasayang na resources po sa LGU. Okay po. Ito naman po yung policies that support PIDSR. Yung Administrative Order 2007-0036, guidelines on the Philippine Integrated Disease Surveillance and Response. This administrative order provides the framework for PIDSR to guide its implementation at all levels of the healthcare delivery system as well as both the private and public sectors. Next po is the Republic Act 11332 or the mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. In Section 2 po, person and entities required to do mandatory reporting subject to the procedure laid down under this rule. All of the following, whether public or private, are required to accurately and immediately report notifiable diseases and health events of public health concern, provided for under Rule Number 2 of this IRR or as may be issued by the DOH. In Section 3 naman po, under po ng penalties ng RA 11332, any person or entity found to have committed any of the prohibited acts referred to in Section 1 of this rule shall be penalized with a fine of not less than 20,000 pesos but not more than 50,000 pesos or imprisonment of not less than 1 month but not more than 6 months, or both such fine and imprisonment at the discretion of the proper court.
Next is the International Health Regulations of 2005. Ang Philippines po is a member states that surveillance ng Philippines po dapat po is urges member state to develop, strengthen, and maintain the capacity to detect, assess, notify, and report events in accordance with this regulation. Next, Administrative Order 2005-0023, implementing guidelines for Formula One for health as framework for health reforms. In Section C2 states that disease surveillance shall be intensified to ensure that the targets for disease elimination, prevention, and control are attained. Basic features of PIDSR, integrated in terms of the use of standard case definition and surveillance core activities. Sa PIDSR po, hindi po tayo basta-basta nagre-report ng mga kaso. Kailangan po mag-fit po siya sa standard case definition. Ano po ba yung standard case definition? Ito po yung criteria na para ma-meet po or para ma-encode po or ma-report po sa PIDSR. Ito po yung mga signs and symptoms na nararamdaman po ng patient. For example po, bago po natin i-report ang measles case or suspected measles, dapat mag-fit po siya sa case definition ng measles. Ano po ba ang case definition ng measles? Fever, rash, and any of the three C's. Ano po ba yon? Yung cough, coryza, and conjunctivitis. Once na-meet po yun ng, ng patient or ng case natin, doon na po natin siya pwedeng i-report or i-encode as suspected measles. Okay po? Then yung surveillance core activities, ayun po yung present ko kanina na 9 core surveillance activities. Next po is the early detection and response to epidemic. Ang PCHAR po ay nagsiserve as warning system na dapat lahat ng mga notifiable diseases ay ma-detect early para po ma-prevent po natin yung increasing number of cases or umabot po sa outbreak or clustering of cases and yun nga po, outbreak sa isang community. Kaya ang PCHAR po ay early detection and response to epidemic. Case-based, yun po yung sa standard case definition na sinusunod po natin. Laboratory-based, ito po yung mga diseases na for laboratory confirmation na pinapadala po natin sa RITM. And yung event-based surveillance and response naman po, ito po yung mga wala sa PIDSR, wala sa notifiable diseases, pwede natin i-report sa ESR. Ano po ba ang pwedeng i-report sa ESR? For example, ang pwede nating i-report sa ESR ay food poisoning, chemical spill, or arsenic poisoning. Basta po, ang i-report po natin sa ESR ay yung may public health threat. Okay po, ayun po yung reportable sa ESR. Then, next po, establish capacity of laboratories and strengthen involvement. Yun nga po, yung partnership natin sa ating reference lab na RITM ay maganda na po ang ating na-build na partnership and network sa RITM. Efficient and effective surveillance data management and open lines of communication are established at all levels. Yun, dapat po yung mga data na nakukuha po natin, nako-collect, dapat malinis, accurate, and reliable para po yung paggawa po natin ng mga surveillance report, yun po kasi yung magsiserve as feedback mechanism po natin, pinapadala po natin sa LGU, sa stakeholders para po maging updated sila kung ano po yung mga top notifiable diseases for example or kung may mga increasing number of cases sa isang barangay or community, updated po ang mga stakeholders and ang LGU. Yun po yung mga feedback mechanism and pagbibigay din po ng data sa PESU and MESU and SESU sa mga surveillance unit po natin. Next po ay ang PIDSR Conceptual Framework. Ito po yung
framework. As you can see po sa screen, ito po yung emerging diseases, epidemics, and other public health threat. Then yung sa right po, yung color blue, ito po yung tinatawag ng mga sensors. Ito po yung hospital, clinics, laboratories, ports and airports. Sila po yung nakaka-detect ng mga emerging diseases. Sila po yung sensor or DRU. After po ma-detect yung mga emerging diseases and epidemics, magre-report po sila sa SESU, MESU, PESU, RESU, and EB. Vice versa po, pwede pong maunang makadetect or ma-report sa EB, sa RESU, sa MESU, sa PESU, sa MESU. Ideally po, ang flow ng reporting po dapat po mag-start sa MESU, SESU, PESU, RESU, and EB. After po ma-report sa ESUS, dito na po nangyayari ang process of analyzing and interpretation of data. Then sa next process naman po, as you can see po sa PESU, RESU, and EB, support po ang ah, support po ang gagawin po nila in terms po sa ah, sa MESU and SESU, response po agad. Ibig sabihin po dapat once na na-detect po ang isang kaso sa MESU and SESU, dapat after po ng analysis, meron na po agad po silang response na ginagawa sa community para hindi na po umabot pa sa outbreak. Then, kung sa support naman po ang PESU, RESO, and EB, support po siya in terms of logistic, kung technical assistance, and others po na kailangan pa po ng MESU or SESU. Kung malaki po ang outbreak na ini-investigate, pwede pong sumama or tumulong na po ang PESU, RESU, and EB sa outbreak investigation. Na dapat sa bawat ginagawa po ng mga ESUs, dapat po may kaakibat po na evidence. Evidence-based po ang ating surveillance to meet po yung healthier communities. Ayan po yung ating PIDSR conceptual framework. Next naman po, ito po yung ating EDCS or Epidemic Prone Disease Case Surveillance. A total of 19 notifiable diseases, syndromes are reportable to PIDSR EDCS. Nakakategorize na po siya by vaccine preventable diseases, food and waterborne diseases, zoonotic and vector-borne diseases, and other diseases. Sa VPD po, ang mga diseases ay acute flaccid paralysis, diphtheria, measles, rubella, neonatal tetanus, non-neonatal tetanus, and pertussis. Sa food and waterborne diseases naman po ay ang acute bloody diarrhea, acute viral hepatitis, cholera, rotavirus, typhoid fever. Sa zoonotic and vector-borne diseases naman po ay ang chikungunya, dengue, leptospirosis, and rabies. Sa other diseases naman po yung acute meningitis encephalitis syndrome. Kasama na po dyan ay ang Japanese encephalitis, influenza-like illness, meningococcemia, severe acute respiratory infection. Ayan po yung reportable sa EDCS or sa PIDSR EDCS surveillance po. Ito pong mga notifiable diseases, i-discuss po yan ni Ma'am Eloisa Cabreros later on po. Ang next topic ko po is yung flow of reporting of notifiable diseases. Flow of notification for immediately notifiable diseases, syndromes, and events. Okay, as kasi po, sa list, ito po yung mga category 1 na tinatawag po na dapat once na may na-detect po tayo ng mga diseases na acute flaccid paralysis, avian influenza, measles, meningo, neonatal tetanus, rabies, and SARS, dapat po i-report po natin yan within 24 hours to the next higher level po. Then sa figure 3 naman po, ito po yung flow ng reporting. If nakikita niyo po sa line, if red po yung line, ito po yung category 1, immediately notifiable diseases. Once yung case na-report po sa
Sa SESU or sa MESU, yung sa DRU po, magre-report po simultaneously, pwede pong mag-report hanggang sa RESU. Then once na na-report po sa sa MESU or SESU, then yung SESU po magre-report naman po sa PESU o sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Then magre-report naman po sa regional, sa RESU, Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Then after po nun, ang RESU magre-report naman po sa Epidemiology Bureau. If sa PHS naman po galing yung case, magre-report po sa barangay health station. Yung case sa community, i-re-report, mare-detect or mare-report sa BHS. Then BHS magre-report po sa MESU or SESU. Then yung SESU and MESU magre-report naman po sa PESU. Then PESU magre-report po sa RESU. Then RESU magre-report naman po sa EB. Ayan po. Makikita niyo po sa simultaneously ang reporting po pag immediately notifiable diseases. Okay po. If weekly notifiable diseases po, makikita niyo po sa legend, yung weekly, yun po yung straight arrow. Ito po yung flow ng reporting pag weekly. Yung BHS magre-report po sa SESU or MESU. Yung SESU and MESU magre-report po sa EB. Sa PESU. Then PESU magre-report po sa RESU. Then RESU magre-report naman po sa EB. Then ang EB magre-report po sa WHO. Then yung feedback po from WHO, RESU, PESU, MESU and SESU, and sa BHS ang feedbacking from WHO hanggang po sa BHS. Ito po yung ating flow of notification for immediately notifiable diseases, syndromes, and events. Next, ito naman po yung flow of weekly reporting of notifiable diseases. Kanina po yung CAT1 or yung immediately notifiable. Ngayon naman po, ito po yung weekly notifiable diseases or yung CAT2. Ito po yung list of diseases na reportable: acute bloody diarrhea, acute viral hepatitis, bacterial meningitis, cholera, dengue, diphtheria, influenza-like illness, leptospirosis, non-neonatal tetanus, pertussis, and typhoid and paratyphoid fever. Once na may na-detect po tayo nito, weekly po natin siya nire-report sa next higher level. As you can see po sa figure 4, ito po yung flow ng reporting. May dalawa po siyang flow of reporting. Yung isa po sa MESU and SESU. Then yung next po sa right side, ito po yung flow of reporting sa chartered city. Mag-start po tayo sa left side po, sa case from community. Madidetect po ng BHS. Then yung BHS po, magre-report po sa RHU or sa MESU and SESU. Then yung MESU and SESU magre-report po sa PESU. Then PESU po magre-report naman po sa RESU. Then RESU po sa EB naman po siya magre-report. If yung case is from hospital naman po, clinics and airports and airports, magre-report naman po sa MESU or SESU. Then ang SESU po magre-report po sa PESU, then PESU re-report po sa RESU, then EB. Yung sa left side naman po, ang flow ng reporting po, pag chartered city po, ang chartered city lang po ng Calabarzon ay ang Lucena City. Once na ang BHS ng Lucena is nakadetect po ng case, magre-report po direct po ang BHS sa SESU or sa City Epidemiology and Surveillance Unit. Then hindi na po siya dadaan ang SESU hindi na po magre-report sa PESU, diretso na po siya agad sa RESU. Then RESU po magre-report na po sa EB. Ayan. And ito na po ang aking
Last slide, ang reference po na ginamit ko po is yung Manual of Procedure N11332 Act na IIR and yung International Health Regulations of 2005. Ayan. Bago po ako mag-end, let me share po the quote. Healthcare is a vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time. Ayan. Maraming salamat po sa pakikinig and God bless po.